po akong business owner. Meron po akong, nakikita nyo naman po, may sari-sari store po ako, ano. So, gusto ko lang i-share po sa inyo yung experience ko sa Obigayni. Kasi, ito po talaga yung first time ko na magpa-obi. Dahil, since turn into 30 years old po ako. So yun, may nararamdaman na talaga ako dito sa puso ko na sobrang sakit siya. So pag nagkakaroon ako monthly is sumasakit yung puso ko. Pero that time is hindi pa siya gaano masakit. So kaya ko pa siyang tiisin and hindi pa naman ako umiinom ng pain reliever. So nung pumunta na ako galing ako ng Saudi. Tapos nung nandun ako sa Saudi is doon na po sumakit yung puson ko. Yun, so hindi ako makapagtrabaho ng maayos, ganyan. Pero umiinom na ako that time ng pain reliever kasi alam niyo naman po sa Saudi, yung mga nakaranas po na mag-abroad sa bansang Saudi at talaga naman po hindi po pwede na hindi kayo malusog doon or healthy kasi kailangan po talaga doon is paspasan ng trabaho. So, ayun po. So, tiniis ko yun ng 2 taon hanggang sa pag-uwi ko nga dito sa Pilipinas this year. So, ayan. Talagang hindi ko na siya kaya yung pain niya, guys. Hindi ko na talaga siya kaya. As in, kahit uminom ako ng pain reliever is hindi na siya hindi ko na siya kaya talaga tiisin. So, ayan, nag-decide din ako na, ayan, magpa-tingin na ako sa Obigayni para makita ko kung ano ba talaga yung problema dito sa puso ko at kung ano ba talaga yung dapat na gamot para dito sa dysmenorrhea. So, ayan na nga guys, no, pumunta ako sa Obigayni last week. So, yun, and tinanong lang ako kung ilan ba yung nagagamit ko na pads kapag nagkakaroon ako. So, doon niya siguro binase na ayun ang sabi ng Obigayni guys is kailangan kong mag-take ng pills. Hormones. Pangpalagdag siya ng hormones guys actually. So, ayan. So, syempre guys, na curious ako. So, kasi syempre, first time ko talaga, as in, wala po talaga akong asawa. Never po ako nagkaasawa, nagkaanak. Never po, as in, single po talaga ako. So, kaya wala po akong experience sa mga ganyan na pills. Tapos, nagsuggest po si doktora na kailangan daw ako ultrasound sa breast and transvaginal. So, and kailangan ko din mag-undergo ng pap smear. So, kahit ang pap smear po is kahit wala ka pong asawa or kahit po virgin is pwede pong magpa-pap smear. So, yun na nga po, kahapon pumunta ako ng OB ulit. So, nagpa-undergo na ako ng trans-B. Alam niyo ba guys na hindi po talaga ako comfortable dahil yung nag-transb po sa akin, is lalaki, which is bago naman ako trans-B is tinext naman nila ako na if okay lang sa akin na lalaki yung gagawa ng ultrasound and transvaginal. So, naisip ko nung una is bakit lalaki? Never pa nga may nakakita sa katawan ko. So, nagdalawang isip ako. So, disclaimer lang po ha, this is my own personal experience and my first time experience talaga. So, sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-experience ng Obigayni, guys, maging aware po kayo kasi mahirap po na magkaroon tayo ng sakit sa ating ovary. So, kailangan po yan kahit ano pa ang kasarian natin,
isa po akong lesbian. So, kahit po lesbian ako is I'm still a girl. So, kailangan ko pa rin po, ang katawan ko pa rin po is babae. So, ayun nga po, back to the topic po tayo. So, ayun, hindi po talaga ako comfortable na lalaki yung gagawa ng ultrasound and trans-B. Dahil po is, syempre po, di ba? Pero kanya-kanya naman po tayo ng, kanya-kanya tayo ng, pag-iisip nasa sa inyo na yun kung papayag kayo or hindi. Pwede naman yun sabihin yun sa clinic kung papayag kayo or hindi. So, for me guys is pumayag na ako para matapos na kasi kung sasabihin ko pa na sa ibang clinic ako magpa-ultrasound, yung time ko guys is masasayang lang yung time ko. So, hassle and yun ang pinakamalapit na clinic dito sa lugar ko. Kaya pumayag na ako guys. Kahit lalaki yung gagawa ng ultrasound and trans-B. So, kasi guys, may business po ako. So, hindi po pwede na lagi akong sarap. So, ayun na nga guys, bago naman ako isa lang sa trans-B tsaka sa ultrasound is tinanong ako ng doktor if syempre yung information natin, if may asawa na ba tayo or single, ganyan, etc. Para malaman nila kung ano yung information natin. So ayun, sabi niya sa akin na kailangan kong magpalit ng all-in, hubad talaga siya. So ayun na nga, hindi talaga ako comfortable. Pero but guys, I have no choice kasi sobrang sakit na talaga ng puson ko kapag nagkakaroon ako. So, hindi ko na siya, hindi na ako nahiya. So, ayun. And, yung una, ang inuna po sa akin na gawin is yung trans-B. Which is, nakita ko talaga na may ganito siyang kalaki na parang, ipapasok sa ari ng babae. So, makaka-relate lang ko dito is mga girls. So, meron po siyang ganitong kalaki na ginagamit nila para ipasok doon sa ari ng babae para makita yung sa loob ng ari natin kung may bukol or may something doon na sakit. So, ayan na nga po habang ginagawa po, may assistant naman po yung doktor na babae. So, yung babae po yung magpasok ng pang trans-B sa ari ko guys. So, pero as in ko talaga, lumalaban talaga ako. Nilagyan lang nila ng gel. Nilagyan lang ng gel para siguro pampadulas yun. So, as in talaga, sobrang sakit niya guys dahil wala ko talaga akong experience and as in talaga, yung binigla talaga na ipasok doon sa ari ko guys. And sabi ko, naiyak na ako. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko dun sa sa assistant. So sabi ko, ayoko na, hindi po talaga, mas sobrang sakit. Kaya lang po ang sabi ng assistant is wala na pong ibang way para makita kung ano yung meron sa loob ko, kung bakit sumasakit. So, nagtiis talaga ako, guys. As in, umiyak talaga ako, napaiyak talaga ako kasi feeling ko talaga is na virgin na ako, guys. Totoo yun. And alam yun ng doktor. So, ayun, habang pinapasok, sabi ko, talagang pumipigil ako, no? Pinipigilan ko siya ipasok kasi sobrang sakit talaga, as in. So, sa mga wala pang experience na ganyan, pwede nyo naman pong sabihin sa inyong doktor kung ano pa ba yung ibang way. So, tsaka wag po kayong matakot kasi, yes, sa una, masakit talaga, pero kaya lang, isipin po natin na para din sa kalusugan natin yun, kung hindi malalaman yung kung bakit sumasakit yung puso natin. So, kaysa naman po every month is dumaranas tayo ng pananakit ng puso.
So, lalo na po sa mga kababaihan na dumaranas ng dysmenorrhea. So, ayun na nga po. As in, nakapasok na siya sa loob and chinek na kung may something. They do like that. So, ayun, sa awa ng Diyos, guys, is okay naman. I mean, wala pa yung result. So, today pa yung result, but yung schedule ko ulit sa OB is December 4. So, sa December 4 pa mababasa yung result ko, guys. So, and then after that is, sinunod po is yung sa ultrasound dito sa breast. So, hindi na talaga ako nahiya, guys, as in kahit lalaki pa yung gumagawa nun sa akin, as in hindi na talaga ako nahiya. Okay lang yun para sa akin, ha. Depende, iba-iba naman po tayo. So, ayun, guys, first time ko talaga ma-experience yung ganitong bagay. So, nung hindi ko na talaga kaya yung pain. So, naging aware na ako sa health ko, guys. Kasi, aanhin mo ang maraming pera kung may sakit ka naman nararamdaman every month. Tapos, lagi pang close yung store mo. So, useless, guys. So, it's better po na good health po tayo para po magtagal po tayo. So, maging aware po tayo sa kalusugan natin. So, ayun po, after na nangyari yun, guys, is, after nila ako i-trans-B is, nung nag-bihis na ako, guys, as in talaga, pag punas ko talaga sa hari ko, guys, is, may bleeding po siya. Yes, nag-bleeding po siya, pero hindi ko na lang po sinabi sa doktor. Dahil, I think, kasi before ako nag-undergo, guys, before ako nag-undergo ng trans-B is nag-search na ako sa YouTube kung ano yung pakiramdam, kung ano yung mga gagawin para kapag ka nandun na tayo is alam na natin yung mangyayari. So, may napanood din ako na ganun din yung nangyari sa kanya is nag-bleeding din siya. So, I think that's normal lang yun, guys. No? Lalo na sa mga wala pang experience sa sex. So, normal lang na mag-bleeding. So, ayun, guys. Tomorrow pa yung December 4 pa yung result. So, ayun. Sana wala pong maging problema sa health ko, sa ovary ko. So, mag-undergo pa ako ng pap smear. So, iba-vlog ko din ulit yung after ng pap smear ko, guys, and yung result. So, keep in watching, guys, kung ano yung magiging result ng trans-B ko at ultrasound. So, samahan niyo ko, guys, sa journey ko, So, thank you din sa sana po supportahan nyo din yung channel ko, guys. Please do subscribe to my YouTube channel para po updated kayo if may mga bago pa po akong i-upload na mga videos. And soon, guys, is gagawa ako ng mga content about sari-sari store, kung paano ko ba napalago itong store ko. So, keep on watching, guys, and please do subscribe. Thank you very much, and God bless.